Hello, my beautiful souls. So, welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maring mag-resonate, maring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maring mag-shift na energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay? So, let's see. Ayan, para sa ating Gemini babies, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Okay? So, let's see kung meron kang Gemini placement sa iyong birth chart, especially Sun, Moon, Rising, and Venus. This reading is for you. Okay? So, tingnan natin, my Gemini babies. Wow. Okay, so may mga signs tayo dito na nasagap, no? Kung sino man to sa iyong buhay, pwedeng kapwa mo Gemini, pwedeng energy mo yon. Meron tayong Libra, Leo, and Virgo energy dito. Ayan, so kung ikaw malakas ang energy dito ng past energy no, na kung meron kang pinagsisihan sa iyong past, ganyan. So, kumbaga it's about time to move on ka na and embrace mo 'tong new beginning coming in for you. Kasi maaaring itong person na 'to ang darating pala sa'yo lalo na kung nakatingin ka pa sa past, nakatingin ka pa sa person na 'to from the past kung babalik ba siya. Parang it's about time to move forward, move on, embrace this new person na paparating sa buhay mo. Kasi parang may umaasa pa rin sa inyo na to have reconciliation, 'no. Pero with this Three of Wands, kumbaga malayo ang mararating mo ngayon. Kumbaga itong taon 'to naging ano siya, reason siya kung bakit ma-stuck ka, 'no. So ngayon very promising din 'to sa yung buwan ng April. So this is for April 2026, 'no, sa ating mga Gemini babies diyan. So maraming, ano ngayon, kumbaga marami kang projects na darating, maraming innovations, kumbaga marami kang ideas ngayon, punong-puno ka ng ideas ngayon. Sayang naman 'yun kung hahayaan mo na ma-stuck ka pa rin sa dark energy na 'yun from the past, 'no. So, sayang itong energy na kumbaga parang, new beginning for you, maraming very promising projects na paparating sa'yo. Sayang yung mga new ideas na pumapasok sa isip mo kasi punong-puno yung isip mo ngayon ng mga new ideas, magagandang ideas na talagang puwedeng mag-boom, ganyan, sa iyong career, sa iyong finances, ganyan. So, itong taon 'to parang siya yung nag-aano sa'yo, humihila sa'yo para ma-stuck ka sa past, 'no. Kaya bitawan na yung mga dapat bitawan ngayon, Gemini, at para itong new beginning na ito kasi kumbaga punong-puno na yung pag-iisip mo, mentally overload ka na. So, kailangan mo nang i-release yung mga dapat mong i-release and para itong mga ideas mo is mag-glow, 'no, mag-grow, mamukadkad, ganyan. So, mas magiging madaldal ka ngayon kasi alam ko madaldal ka, marami kang mga gustong sabihin, marami kang mga gustong ipahayag, i-express. Pero iwasan mo lang ang makipagtalo ngayon sa mga superior mo, sa leader, ganyan, kung sa team leader, ganyan. So, iwasan mo muna makipagtalo sa kanya, 'no, kasi puwedeng itong mga ideas mo is baka hindi niya i-consider, ganyan. So, iwasan mo muna makipagtalo sa mga superior sa'yo or sa mga leader, ganyan. So, puwede mo i-share yung thoughts, ideas mo, pero 'wag yung totally talagang ipagpipilitan mo, ipagdudukdukan mo or makikipagtalo ka para lang ma-consider yon, 'no. So, ayun, kasi itong mga ideas mo maganda ang kahihinatnan kung talagang, kumbaga i-e-express mo siya in a right way. So, kumbaga, piliin mo yung mga magagandang words na dapat mong sabihin to express these thoughts, 'no. Kasi minsan may pagkabalahura yung bunganga mo, alam mo 'yan, 'no. Iwas-iwasan mo yung mga words na medyo hindi maganda, okay. So, about your love life naman, so maganda rin ang pasok ng April for this new beginning, Gemini, 'no. Pero kung ikaw ay ano, parang in a relationship, so kung merong mga in a relationship sa inyo, ngayon iwasan niyo rin makipagtalo ngayon sa partner niyo. Kasi puwede 'tong magsimula ng, tampuhan, gulo, away,
ganyan. So, iwas-iwasan din muna makipagtalo lalo na kung, in a relationship ka. Pero kung single ka naman, ayan, so maganda rin ang month na ito to find this person. So, maaaring matagpuan mo siya, makilala mo siya na unexpected din, na hindi mo inaasahan. And itong, person na ito na paparating sa'yo, sa una parang ano, kumbaga yung unang tingin mo pa lang sa kanya parang gustong-gusto mo na 'tong taong 'to. Huwag mo lang hayaan na parang, magkaroon ka ng, possessiveness sa taong 'to. Kasi puwede mo siyang matakot, ganyan. Baka matakot siya sa'yo na bagong kilala pa lang kayo tapos parang ano ka na, parang ano ka na agad sa kanya, na parang tawag dun, binabakuran mo na siya, parang feeling niya nasasakal na siya agad-agad, 'wag gano'n. So, relax ka lang diyan, 'wag mo munang anuhin 'tong tao 'to kasi puwede siyang matakot sa'yo sa ginagawa mo 'no, kung may pagka-possessive ka magmahal 'no, lalo na kung first time niyo palang mag-meet or magkita or magkakilala nitong taong 'to. 'No? And 'wag mo rin kalimutan ng self-care ngayon, Gemini, kasi dahil nga full of energy ka, puwedeng mabilis ka ring mapagod, ma-lowbatt, puwedeng ma-burnout, 'no? Sayang din ang mga ano, mga ideas mo kung babalewala at magkakasakit ka. So, ingatan mo ang iyong health ngayon kasi ayan, dahil nga masyado kang active ngayon, masyado kang ano, parang bida-bida ka ngayon 'no. So, hindi naman in a bad way kasi talagang yung mga ideas mo kasi is nag-o-overflow kaya yung pagkamadaldal mo is times 2 times 3 ganyan. So, parang yung ibang tao minsan parang, "Teka, hinay-hinay lang." Ayan, sumasabat yung pusa ko. May mga gusto siyang sabihin sa'yo, Gemini. Okay, so tingnan natin. Okay, passion. Oh, punong-puno ka ng passion ngayon by Archangel Haniel. Trust and follow your renewed passion in your love life and career. O, di ba? Kasi this month is about parang ano, new beginning, renewal. Ayan, so kumbaga may mga pagbabago din na magaganap sa iyong career, love life. So, marami ding mga bago kang sisimulan, 'di ba? So, kung may mga tinapos ka din na relationship na hindi na maganda or hindi na maganda ang takbo, parang wala ng patutunguhan. So, it's about time na to heal, to have this new person na paparating na hindi mo ine-expect na darating. Okay? So, tingnan pa natin more about this reading para sa ating mga Gemini. Okay. Letter, okay. Rain, Hourglass, Open Book, Compass. Wow, 'di ba? And Deep Well. So, ayan, ito na ang magtuturo sa'yo ng tamang daan. May ano pa diyan, hourglass kung kung hinihintay mo na hinahangad-hangad ng puso mo, ito na yung compass, hindi ka na maliligaw this time, 'no? And 'tong letter na parang may, about parang confessions din, lalo na kung meron tao na may lihim na pagtingin sa'yo, may lihim na pagtingin sa'yo matagal na, maaaring maka-receive ka rin ng confession about this person na matagal nang may gusto sa'yo, 'no? And, this is deep, hindi lang siya basta-basta ano, na attraction, na this is very deep. Ayan, so itong taon 'to is maaaring kilala mo na 'to matagal na or parang puwedeng naging ex mo na siya or puwede namang hindi, puwedeng kaibigan lang or basta kilala mo na siya before, 'no? Ayan ang ating reading for you, Gemini babies, this April 2026. So, thank you for watching, take care, and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.